napakalaking so yun yung mga bahay nila. Ayan o. Ayan. Kung ano mga travels, so ngayon nagbabalik tayo dito sa ating YouTube channel at itong biyahe natin ay papunta naman sa isang paaralan na sa kalagitnaan ng mga malalaking bundok at kailangan muna natin tumawid dito sa hanging bridge na to na may bubong. Dito mga travel ay masusubukan natin ulit yung suspension ng Winrex dahil medyo malalaki talaga yung mga bato dito at may backride ako dito mga travel na isa. At ako naman ay nalulungkot dahil yung motor ko ay talagang kawawa. Pero dito ko nalaman talaga na yung suspension ng Honda na Winrex, nako, iwan ko na lang kung ano yung masasabi ninyo. Sa mga Winrex user dyan, pag-comment naman sa comment section. At yung ibang underbone siguro, kaya nila to. Pero iwan ko lang kung tatagal ba yung suspension nila. At may disadvantage din dito dahil napakalalim talaga ng mga lubak nang dahil dun sa mga bato na talagang nakalitaw siya mga travel. So kailangan mo dito ay tumahimik ka talaga kung pwede lang targetin mo yung pinaka safe na daan dahil kung hindi madadali yung makina mo sa ilalim. Pag sumabit yun, ayun, nabiyak yun, nako, pag tumagas yung langis, wala na, no more na, di ba? So dito kasama ko yung naka-XRM at may naka-KLX, pero sa part na ito mga travel ay wala na yung back ride ko, kaya ayan, nakakahataw ako dito, ayan no. Kailangan kong bilisan dito yung takbo ko dahil pag medyo binagalan ko pa, baka maiwan ako at first timer ako sa daan na to at hindi ko masyadong kabisado yung mga sitwasyon dito, kaya kailangan kong marali o hindi ako makalayo doon sa kasama ko. Pero dito, ayan, nalubak ako. Na neutral. Langyayan. Na neutral. Kaya yun, naiwan ako. Kaya yan, humataw ako ulit mga travel. Pero dito mga travel, ang pupunta natin ay yung isang paaralan talaga na itinayo siya para siyang naging takbuhan ng mga bata na ayaw nilang sundin yung mga tradisyon nila, lalo na yung pag-aasawa ng maaga. Ay ito ay naging parang escape place o skip school, ganun ba yun? Basta ganun na yan. So yun, pupunta namin yun. Kailangan namin lakarin ng almost 2 oras kung mahina yung aming pacing o yung paglalakad namin, mabagal lang. Pero kung medyo mabilis ay hindi na inaabot ng 1 oras. Pero dito muna tayo sa suspension ng Winrex. Ayan, paulit-ulit ko na to binabanggit sa vlog ko. At dito napakasulit talaga ng Winrex, promise. Kung talagang Winrex yung bibili ninyo, ay wala kayong problema sa kanyang suspension in terms ganitong daan. Pero kung gusto niyo mga mabilisan, ay pwede naman yung Raider. At kung gusto niyo naman ng balance lang or kumbaga gusto niyo din maporma, ay pwede niyo yung Sniper. Pero yung forma mga travel ay nakadepende na yan sa tao dahil given na yan sa tao kung ano yung mas maganda sa kanya. Yung looks ng motor ay nakadepende na yan sa atin. At kung gusto mo yan ng comfort, tapos ganito, sulit, tipid sa gas, ay walang problema ang Winrex. Sa looks naman, hindi naman talaga iiwan yung Winrex. Talagang kayang-kaya niyang sumabay. Sa speed naman, ay kaya niya ng hindi maiwan ng malayuan ng mga kasama niya. At kung nagkataon, kaya niyang pumalag talaga. So, ayan mga travel. Ngayon, papunta kami dito sa isang paaralan na ang pangalan ay Sulads High School. Yung pasensya na. Anyway, don't forget to subscribe my little channel at salamat din sa mga subscriber ko na laging nanonood sa video ko every time na nag-upload ako. Despite na medyo matagal, ay nandoon pa rin kayo. Ano ba ito? Nabubulol ako. So, pasensya na talaga. Ayan mga travel, itong Winrex ay isang motor na built-in na sa, hindi naman sa pang trail, pero pag ganito yung daan ay kayang-kaya niyang tawirin yan kahit na may back ride, lalo na pag hindi masyadong mabilis yung takbuhan niyo. Kumbaga with play safe lang yung gagawin nyo, ay walang problema dyan.
yung Winner X. Iwan ko lang sa ibang underbone, pero doon sa nabalitaan ko na may nagdala ng isang underbone dito na kasama nila, tapos pagbalik ayun, pumutok na yung kanyang suspension. Kaya ayun, nakapagpalit siya ng madalian after niyang umakyat dito sa daan na to. So big shout out pala sa mga kasama ko, si Pastor Michael Ruas at saka si Pastor Randy Blanco. Dahil yung paaralan na yung mga travel ay isa yung baga binuo yun na mga 70 Adventist para sa ganun ay maging comfort zone sa mga kabataan at the same time makapag-aral pa sila. At tumatanggap din sila ng ALS. Kumbaga, sinasabi nila na yung paralan na yun ay naging running place sa mga running groom and ano ba yun, bride, gano'n. So, yung tumatakas, yun nga sinabi ko kanina, na tumatakas sila mula doon sa mga kalahin nila na talagang ayaw nila sundin yung ibang nakasanayang tradisyon dahil alam nila na hindi pa yung tamang panahon, di ba? So, alam natin sa panahon ngayon na may 12, 14 years old, ay ganun, nag-aasawa na at kalaunan, nag-aaroon ng anak. At pag nagkataon pa ay magiging problema kung sakali man. Pero hindi naman lahat, di ba? So, dito, river crossing tayo dito at ilang beses tayong tumawid ng tubig dito. Hindi naman masyadong malalaki pero kita yung sa gilid. Yan. Yun yung isang bakas kung gaano katindi pag bumaha yung tubig na yon o yung sapa na yon. So dito, last part na to kung saan kami dito lang matatapos yung biyahe namin dahil kailangan na namin maglakad ng halos 1 hour. So dito umakyat ako at madulas yun. Yung kasama ko muntik pang sumampa doon sa tinatawag namin na kural or bakod. Ayan, laglag pa yung preno, pati yung kanyang bag nalaglag. So medyo nahihirapan yung kasama ko. Dahil nga yung kanyang gulong ay masyadong matigas o kargado ng hangin, kaya napakadaling dumulas. Lalo na itong daan namin ay medyo basayan. So ayan, pakimbot-kimbot to sumasayo yung motor. Ang ginawa ko dito ay kailangan ko talagang ibaba yung mga paa ko. Para sa ganun ay hindi na masyadong mabigat para hindi kumembot or sumayaw yung sa likuran. Dito lang ng kasama ko niya, no? Laging sumasayo yung motor niya kahit na extreme na yan. Ayun, no? Para siyang itatapon. So, dito lang muna yung aming pag-ride. So, dito kailangan ko again gamitin yung mga taktika na alam natin, di ba? Na hindi masyadong mabaon yung ating motor o hindi masyadong malubog para sa ganun ay hindi alanganin yung kanyang pag-arangkada. So, yun. Dito kailangan na namin maglakad mga travel. Ayun, so napakadulas ng daan. At ito na yung ating kwento hanggang dun sa paaralan na yan. Panoorin nyo lang hanggang sa dulo. Ay, ano, udah ka magrepikas. Okay. Trail run to, trail run. Uy, gano'n. Ano ko na ka? Okay, save clouds ang banlag oh. Bandag. Dari ano? Namalin siya. Dito na maliit. Travel oh. Grabe yung bundok dito. Sa kabila pag nasa nahawon ka yun. Save clouds oh. Tapos ito naman yung bundok. Grabe. Ano dito. So ito naman yung napakalaking kahoy. Yan oh. So kasama natin. Bate. So medyo malapit na kami. At ito naman yung sa paligid. So dito daw nagkaroon ng bakbakan dyan. Iwan ko kung anong grupo. Basta meron daw na naghanap ng bakbakan dyan sa part na yan. Dahil siguro ito strategic para taguan to. Dito
Dahil grabe yung andito, lawak ng kagubatan. Ayan, dito, medyo ridges na dito. Ayan. Pero sa part na to, grabe yung kahoy. Dami ng puno, oh. No? Ang punong kahoy, oh. So, grabe. Tayo naman. Ay, ito. So, part to sa ating travel. At papakita ko mamaya sa inyo yung paaralan na sa gitna ng mga bundok na to. At yung paaralan na yun, itinayo yun o ginawa para sa mga luma dito sa Bukidnon. O bali, kung wala kang pera, punta ka lang dito. Dito ka mag-aaral. At ang tanging gawin mo lang dito ay gawin yung mga pagsusulit at iba pa. At ito yung pupunta natin dito. Dahil may dedication dito mga travel na mangyayari. Kumbaga, tinatawag silang mga young professional. Isang grupo ng mga may trabaho na at nakapagtapos ng pag-aaral na gusto magtayo ng isang classroom. So yun ang ipapakita ko mamaya sa inyo. Pero kailangan mo maglakad muna dito. Hindi pwede dito hindi ka maglakad. Pero so far kaya to. Ang mga babae, maraming babae, ay slow down lang kayo. Abutin kayo ng kulang-kulang isang oras or 2 hours. Pero pag tour mga lalaki ay depende sa gaano kayo kabilis maglakad. Dahil pwede abutin kayo ng kalahating oras lang o hindi na. O yan, simula. Papakita ko mamaya yung paaralan nasa gitna ng mga bundok na to. So yun yung kanilang source of current mga travel. May hydro sila dito. Yan. Maliit lang, sapat para makapag-supply doon sa mga pangangailangan. Ayan. So bali itong mga travel ay mga tinanim ito ng mga estudyante. So ang tanging gagawin nila dito ay magtanim para sa ganoon ay may makakain sila, or kung may magdo-donate ay mas maganda. So ito tinatanim ito nila mga ka-travel. Pag ito ay umabot na sa point na pwede na ma-harvest, ayan, kailangan nilang ipagiling yan doon sa gilingan ng mga mais para sa ganoon may pagkain sila, or else ibinta nila para sa ganoon may pangbili sila sa kanilang mga pangangailangan. Dito naman sa part na to, ayan, dito sa mga Bisaya ay tinatawag itong mga gabi. Yung kabila ay arlayan. Ito yung tinatawag Solads High School. Ayan, narating din sa sarap. Tingnan nyo kung gaano yung kalino ko. Pasok. So ito yung kanilang church. Sala natin mamaya yung mga classrooms dito. Yan, pag nagpat-painter sila, dito sila. At yung background, bundok. Di basta-basta ba? Kasaram ka pakabot. Uy! Okay ba? Ano mo? Sige, pagko, kay para ka nang magkita ko ba? Bata kayo, naguna dere. Bubor diri kay one boys Sabat. Basta. At ito nga yung mga travel after ng sermon ay ito ay feeding din. So bale, nagbigay ng libreng kain yung tinatawag na Fix and Purpose na pumunta dito. At ito yung mga kasali noon. Bale, may registration silang ginawa at binili yun ng mga pagkain lahat. Tapos dito, yan, siniserve sa mga kabataan. At mamaya o so bukas ay magbibigay sila ng mga essential needs sa mga estudyante dito. So umabot ng 240 lahat ng mga estudyante mula grade 7 hanggang grade 12. So may alas din sila dito
kung saan yung mga medyo may edad na, tapos gusto makapag-aral ay dito pupunta sila. At yung kanilang palisiya dito mga travel ay no work, no eat. Para sa ganun ay maturuan sila kung paano talaga maghanap ng pagkain na nasa patas na pamamaraan. Ayan. So, siyempre, kasali na yung discipline dito. So, di lang education yung tinituro, hindi lang knowledge, hindi lang intellect, hindi kasali na yung character development. So, yun ang kagandahan dito mga travel. So, salamat sa lahat sa subscribe nyo, suporta balang araw ay may makapunta dito, makapasyal kayo dito para sa ganun ay makita nyo yung sitwasyon. At kung gusto nyo mag-adapt na mga estudyante, mag-sponsor, ay pwede. Lahat dito, lumads to. At tapos, syempre, sariling sikap para sa ganun, makapagtapos sila ng pag-aaral. Dahil alam natin, yung status natin dito sa mundo, ay hindi lahat ay nabiyayaan ng pera. Ayan. Kung gusto nyo lang ha. So, yun lang. Yung mga travel kahit wala yung rep pa, pero nagmumoist. Ayan So, walang ice dito. Bawang tubig lang yan, nalagyan ng juice. Hindi lamig, nagmumoist. Grabe yan. Auditorium, Simsime house for worship. Tapos ito, guest house. Kasi kung anong building to. Tapos ito naman, magtatanong tayo dito kung ano to mga travel. Unsa ganin nga kada dorm ni dorm? Room. Ay, office. Okay, thank you. Na-juice ito. Okay mo. So, bali, ito yung office ng mga guro dito. So, alam nyo ba mga travel? Yung mga guro dito ay mga volunteer lang. So, bali, wala silang pera. Natatanggap mula gobyerno. So, nakadepende to sa mga donors, ganoon. So, laking tulong talaga pag may nagdo-donate dito. So, tapos ito yung paaralan. Ayan Ayan. So, malaking solids. Ayan. So, ito mga travel ay recognized to ng DepEd. So, walang problema to. So, ayan. Dito yung opisina. Tapos, doon, mga classroom din yan. Ayan. So, ito, I think, bahay. Ano diri ako? Ano balay ni sa faculty? Okay. Ito nyo. So, ito, bahay ng mga faculty. Ano nagtuturo dito. Ito yung mga estudyante dito. Kadalasan mga estudyante dito, mga travel, ay mula pa sa iba't ibang trebo. Hello. God bless. God bless. God bless. At dito naman ay may badminton sila dito. Ayan. Pasyalan natin to. Pasyalan ko dito mga travel dahil first time natin nakapunta dito. So ito yung tinatawag na Solids High School organized by Seventh-day Adventist Church. At lahat ng tanim dito ay tanim ng mga estudyante yan. Kaya sinasabi dito, no work, no eat. Ika nga. So ito yung girls dorm. Ayan. So yung kung saan yung mga babae ay so yung mga lalaki. So girls dorm dito. Ayan, punta natin, lapitan natin. So dito papunta yung dormitoryo ng mga babae. So bali may mga bahay sila dyan. Ayan alis So yung mga travel, kung sakaling itong video na to ay mapadpad sa inyo, Adventist ka man or hindi, kung ano mo yung religious group mo, kung gusto mo mag-donate, dahil ito na itong paralan na to sa rason na makatulong sa mga kabataan, lalo na no mga kabataan na walang-wala talagang kayang isuporta yung mga pamilya nila. So dito ay isa itong OD din siguro, yan. Or dito nila ginagawa yung mga activity nila. Ayan Dito naman, dito bala, maliit na komunidad yan. So may mga bahay yan. Maliliit lang yan. At may hydro sila dito mga travel. Kaya enough na may supply ng kuryente dito. At ito naman yung boys dorm. Ayan. Ladies up to this point. Grabe din yan Ladies up to this point. So kung sakaling may papasok dyan na babae, ay talagang
mapagsabihan siya dahil hanggang dito lang siya maghihintay. Kung may tatawagin siyang kakilala niyang lalaki din sa loob, ay siguro may pupunta lang dito. Ayan. Tapos pupunta niyan para dito sila mag-meet. So ganyan yan. May ladies up to this point. So alam nyo na mga babae, may limitasyon din kayo. Ay, biro lang. So ayan, pasok tayo dito. Ayan. So mayroon silang fish pan siguro. Yan o. At doon sa community yun, doon na banda, yun yung sa mga babae. At kita nyo ng bundok mga travel, nagpa-fog yan dito. Kanina ay walang fog dito. So yun, sa entrada kanina, kita nyo walang fog. Pero ngayon, mga banda 1 PM na to, ay ganito na nangyayari, nagpa-fog na siya. Ayan o. So dito din, prone din dito landslide. Ayan, kita nyo. At doon din banda ay may landslide. Pero ang kagandahan lang ay malayo yung mga bahay doon sa mga pangpang na yan, o doon sa bundok mismo. So hindi siya inilapit. So ito yung bahay nila. Yan. Oh. Hello. Muna yung balay. Andiyan ka, ginatukod pa na. Ay, okay. So bale, kailangan nila magtayo ng sarili nilang bahay. Sa at ito na yung kanilang dorm. Ayan o. So may mga bahay sila. Yung iba ay ginagawa pa lang, di pa natapos. Lapitan natin mamaya. So dito, ito yung isang mag-worship siguro sila dito. Ayan, dito sila mag-worship. So yun yung mga bahay nila. Ayan o. Ayan, so may mga yero lang yung kanilang dingding. Tapos yung iba nipa. Ayan. So ito naman dorm. Ayan. Una yung dorm, yung iba ay pwede ka magtayo ng bahay, pero dapat nakailira yan. Tapos yung kanilang parents mismo ang bibili. Pero paano yung wala, di ba? So tulad nun, walang pambili ng sin, trapal na ginamit doon din. So yun ang nangyayari. So sana may makapasyal dito, ano, balang araw, na kung sino may makapanood ng video na to. At yun, pwede kayo magbigay. At mag-coordinate lang kayo doon sa admin dito. Dahil may page naman sila, Sulads High School. Dito. Tapos sa kabila yan, may bakod yan. So yung mga babae, di talaga makakatawi dito. So dito din, stricto din sila. Pag may nakagawa ng kasalanan, lalo pag medyo talagang mabigat yung kasalanan, ay talagang masisint home. So yun ang mangyayari. Symptom ba? Pauwi ka, ganun. At dito naman, mga travel, 90% dito, yung iba ay tumatakas mula doon sa kanilang mga kalahi, sa rason na minsan pinipilit sila na mag-asawa na kahit bata pa, pero mas gusto nila makapag-aral. Kaya ang ginagawa nila ay ayun, tumatakas nga. Kaya yung ibang estudyante, hindi natin ipapakita yung mukha nila dahil baka may itatago natin yung kanilang identity. So dito naging baga parang refuge school to. So gusto mong kapag-aral tapos pinipilit na ganoon yung kanilang gawin, ay dito pumupunta. Tapos yung iba naman na gusto magbago ng buhay dahil ika nga may mga pangyayari na sa kanila na hindi talaga maganda at gusto nilang magbago, mapalapit sa Panginoon, kaya dito pumupunta sila. Dito may basketball court, ayan, kabilaan yan, at yan ito man yung kanilang, tapos ito mabato yan, no? So diba masakit to sa paa. Ayan mga travel, sakali lang mapadpad tong mga video na to, sana may makapunta dito, ano? So wala tayong drone dahil wala naman tayong drone. So ganito lang yung ginagawa ko. So salamat sa inyong pagpanood. Hanggang sa muli natin mga video. God bless and ride safe always.